Ito yung recipe na sigurado akong hindi ka papalpak dahil napakadaling gawin. For today's video, samahan nyo akong gumawa ng banana cake with chocolate marble effect gamit lamang ang kawali. Napakadali lamang nitong gawin kahit nakapikit ka pa. Char! Sa maniwala kayo o hindi, ay mas madali itong lutuin kaysa sa puto cheese. At kung gusto nyo naman na gawin itong negosyo, ay alam nyo bang hindi kayo malulugi dito? Dahil napakamura lamang ng puhunan nyo dito. At maibibenta nyo naman ito sa mataas na presyo. Dahil ang bentahan nito ay naglalaro sa halagang 200 to 300 pesos depende sa laki na inyong nagawa. Kaya naman kung gusto nyo itong matutunan, just keep on watching. Let's start! Gagamit tayo dito ng 5 pirasong saging. Lakatan yung ginamit ko dito, mas okay kung overripe yung inyong mabibiling saging. Pagkatapos natin yung balatan ay imamash lang natin ito gamit ang tinidor. Kung meron naman kayong masher ay pwede nyong gamitin yon. Mash lang natin yan hanggang yung ating saging ay yung parang nagtutubig na. So dapat ganito na yung consistency ng pagkamash natin sa ating saging. Gagamit din tayo dito ng 4 na pirasong itlog, large size yung ginamit ko dito. Maglalagay rin tayo dito ng 2 cups ng brown sugar at 1 cup ng oil. Kung medyo health conscious kayo, pwede kayong gumamit ng olive oil. Maglalagay rin tayo ng 1 teaspoon ng salt at 2 teaspoon ng vanilla flavor. Pwede nyo na rin isama dito yung inyong dinurog na saging, pero ako mamaya ko na yun ilalagay. I-mix lang natin yan hanggang mag-combine yung ating mga ingredients. At kapag ganito na yung ating mixture ay i-next na natin yung ating dry ingredients. Gagamit tayo dito ng 3 cups ng flour at 2 teaspoon ng baking soda. Then, sasalain lang natin yan gamit itong ating strainer at ang ating wire whisk. Sa paghahalo ng wet ingredients at ng dry ingredients, huwag kayong mag-alala dahil hindi to katulad ng puto na madaling ma-overmix. So, ito ay hindi naman basta-basta na overmix. I-mix lang nating mabuti yan hanggang sa wala na tayong makitang namumuong harina. Ilagay na rin natin dito yung ating nadurog na saging. Kung nag-iisip kayo ng negosyo ay swak na swak ang recipe na ito sa inyo dahil alam nyo ba napakamura lang ng puhunan dito. Ang isang slice nito sa bakery kapag bibili ka ay nasa 20 pesos na agad. At yung isang buo naman ito ay nagkakahalaga ng 250 to 300 pesos. Plain lang yun ha. Mas mahal yung ganitong banana cake na merong chocolate marble effect. At kapag na-mix na nating maigi yung ating mixture ay mag-separate tayo ng 1/2 cup. Ito yung gagamitin nating chocolate marble. Then yung ating na-separate na mixture ay lalagyan natin ng 1 and 1/2 tablespoon ng cacao powder. Mas maganda na ang inyong gagamitin na cacao powder ay yung premium brand. Mura lang naman yon, yung 1/4 nun ay marami na kayong mapagagamitan nun. At talagang masarap yung pagka-chocolate niya. At hindi rin siya mahirap i-mix kagaya na lang nitong gamit ko. Ilalagay ko dito sa screen yung brand na gamit ko. Hindi to sponsored ha. Baka naman. At bago ako maglagay ng mixture sa ating lanera ay ipipreheat ko na itong ating improvised oven para mamaya ay mainit na siya. Gagamit din tayo dito ng oil at ng tissue. Ito yung gagamitin natin. Magpupunas tayo ng oil dito sa ating lanera para mamaya hindi tayo mahirapan magtanggal ng ating banana cake. Kung meron naman kayong parchment paper ay pwede nyong gamitan. Yun nga lang, dagdag gastos din yun. Unahin nating ilagay yung ating plain mixture. Pagkatapos ay susundan natin to ng ating chocolate marble mixture. Konti lang, sa gitna lang.
another plain mixture, and yung last ay yung ating chocolate mixture. Next, lagyan natin to ng design para maging marble effect talaga yung ating chocolate. Gagamit lang ako dito ng chopstick. Kayo bahala, pwede rin stick. So, kung magaling kayo mag-design, go! Then, yung last naman natin dito ay maglalagay tayo dito sa toppings natin, maglalagay tayo dito ng chocolate chunks or chocolate chips. Kayo na bahala. Pwede rin ng peanut. So, mas maganda dito kung meron tayong peanut and then chocolate para mas masarap siyang tingnan. Same procedure lang tayo dito sa ating next pan. So, kung makikita nyo, itong gamit ko dito ay non-stick. So, hindi na ako dito nag-coat ng oil kasi madali lang naman matanggal dito yung ating banana cake. Mainit na itong ating kawali, so hihinaan lang natin yan. Low heat lang tayo para hindi masunog yung ating banana cake. Maglalagay din ako dito ng wire rack para hindi direct na nakalagay or nakalapat yung ating lanera dun sa kawali at para maiwasan din natin yung pagkasunog nito. Yung ganitong kalaking size ay lulutuin natin to sa loob ng 50 to 55 minutes sa mahinang apoy. Takpan natin yan. After 50 minutes ay ito na nga yung ating mixture. Naging banana cake na siya. Ngayon naman, i-check natin to gamit ang toothpick. Kung may mixture na sumama sa ating toothpick or stick, it means hindi pa siya luto. So, ang gagawin nyo ay cover nyo ulit and then extend natin yung time sa pagluluto. Ayan, luto na siya. Walang mixture na sumama sa ating stick. Set aside natin yan at palamigin muna natin para hindi tayo mahirapan mamaya mag-unmold. Next naman natin yung ating dalawang lanera na natitira. Pagsasabayin ko na to dahil kasya naman siya dito sa ating kawali. Yung ganitong size naman ay niluto ko siya sa loob ng 35 to 40 minutes. Low heat lang din para maiwasan natin yung pagkasunog. Takpan uli natin yan at wag na wag natin bubuksan yung ating takip. After 35 minutes ay ito na yung ating binake. Ayan, tingnan natin kung may sumama sa ating stick. So wala nang sumama dito sa kabila. And then, malinis na rin dito sa ating kabila. So, ayan, luto na sila pareho. Set aside natin yan at palamigin natin para hindi tayo mahirapan mag-unmold. At ito na nga, malamig na ang ating nilutong banana cake. So, slice na natin siya and tingnan natin kung perfect ba yung pagkaluto ng ating banana cake. Kung napansin nyo ay napakabilis ko lang siya natanggal dito sa ating molder dahil non-stick nga siya.
So, ito, unahin natin siyang i-cut. Tingnan natin yung loob. Alam nyo ba na hinihiwa ko pa lang to ay yung bunso ko excited na matikman dahil ang bango-bango daw at mukha talaga siyang masarap ha. At pwera biro, talagang masarap siya. At sundan nyo lang yung aking ingredients, yung sukat ng aking ingredients at makukuha nyo yung gantong pagkaluto ng banana cake nyo. Kaya naman kahit wala kayong oven ay pwedeng-pwede nyo itong maluto sa inyong mga bahay. Yung lasa nito ay napakalambot at tamang-tama lang, hindi siya masyadong matamis. Lasang-lasa mo rin dito yung banana effect ng ating fresh banana. I-next naman natin itong ating banana cake sa lanera. Medyo nahirapan ako dito mag-unmold pero carry lang naman. So kung titingnan nyo ay maganda rin ang pagkaluto natin dito at malambot din siya. Perfect na perfect yung pagka-chocolate marble effect ng ating banana cake. At talaga namang napakasarap niyan tingnan, 'di ba? And that's it for today's video. Sana ay nagustuhan nyo itong aking recipe at kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka pa sa mga bagong video ko. And sana ay i-share mo rin itong ating video para naman sa mga mamis na gusto rin makapagluto nito kahit wala silang oven. See you on my next video. Thank you for watching. Bye-bye!